Ang Noche Buena. Ang pinakabanal na gabi ng taon, habang ang buong pamilya ay nagtitipon sa paligid ng masayang hapagkainan, ang lalaking minahal ko ng buong kabataan ay kumuha ng sinturong gawa sa katad, lumapit, at sinigawan akong lumuhod upang aminin ang aking kasalanan ng pangangalunya. Ang haginit ng sinturon sa malamig na hangin ay parang isang talim na humiwa sa lahat ng grasya at katarungan. Hindi ako umiyak o nagmakaawa. Tahimik ko lamang na kinuha ang isang USB flash drive at isinaksak ito sa malaking telebisyon sa sala. Sa saliw ng mga putukan ng paputok sa labas, ang bahay ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan nang lumitaw sa screen ang aking biyenan at ang aking bayaw ang asawa ng kapatid ng aking mister na magkayakap sa isang kahiyahiyang posisyon. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ako, ang manugang na laging masunurin at mapagkumbaba. At paano ko nakuha ang ganito kagimbal-gimbal na video? Isang gabi bago ang Noche Buena, malamig ang panahon, ngunit nag-aalab ang init sa puso ng mga tao. Ang 3 palapag na bahay ng aking asawa ay mas masigla kaysa dati. Ang halimuyak ng inihaw na tupana nagmumula sa kusina ay bumalot sa buong kabahayan kasama ang malinamnam na amoy ng sopas na inihanda ng aking biyenan. Kalalapag pa lamang ni Doña Carmen ng kaldero at ang tawanan ng mga tito at tita kasabay ng ingay ng mga batang naghahabulan sa hardin ay lumikha ng isang eksena ng pagkakaisa na kaiinggitan ng sinuman. Ako, si Isabel, sa loob ng 5 taon ay abala sa pagkilos sa kusina. Habang mabilis na inaayos ng aking mga kamay ang bandehado ng lechon, ang aking mga mata ay sumusulyap sa sala kung saan ang aking asawa, si Javier, ay nakikipag-usap sa kanyang mga tito. Ang kanyang matipunong pangangatawan, suot ang bagong polo, at ang kanyang magiliw na ngiti ay nagpapatibok pa rin sa aking puso ng kasing lakas noong una ko siyang makilala. Lagi kong iniisip na hanggat nandito siya, hanggat payapa ang pamilyang ito, lahat ng aking pagdurusa at pagtitiis ay sulit. Hanggang sa gabing ito. Sa loob ng 5 taon, niloloko ko lang pala ang aking sarili. Ang hapunan ng Noche Buena, sa panlabas na anyo, ay naganap sa isang magiliw na kapaligiran. Si Doña Carmen, ang aking biyenan, isang babaeng matalas at autoritatibo na itinuturing ang kanyang mga salita bilang batas sa bahay, ay tila mas mabait kaysa karaniwan ngayon. Inabutan niya ako ng isang piraso ng pabo at sinabi sa lahat, ang aming si Isabel ay napakabuti at masipag. Mula nang maging manugang ko siya, hindi niyo alam kung gaano karaming trabaho ang nabawas sa akin. Nagawa ko lang ibaba ang aking ulo at ngumiti. Isang ngiting nakasanayan na matapos ang maraming taon ng pag-aaral kung paano pasayahin ang iba. Alam kong ito ay isang papuring walang laman. 1 linggo pa lang ang nakalipas nang pagalitan niya ako ng husto sa palengke dahil sa pagbili ng mga gulay na medyo lanta na tinawag akong bulag at walang silbi, isang kahihiyan sa apelido ng aming pamilya. Ang kapatid ni Javier, si Lara, ay isang magandang babae ngunit mayroong palaging malungkot na ekspresyon. Sa kanyang tabi ay ang kanyang asawa, si Marco, isang lalaking palakaibigan at mahusay magsalita na laging alam kung paano pasayahin ang aking biyenan. Siya ang perpektong manugang na laging pinupuri ni Doña Carmen kumpara kay Javier na itinuturing niyang masyadong mahina at walang ambisyon. Ang lahat sana ay magpapatuloy sa loob ng huwad na kapayapaang iyon kung hindi dahil sa tunog ng isang notifikasyon mula sa WhatsApp sa aking telepono. Iniwan ko ito sa mesa habang naghuhugas ako ng mga plato. Ang mensahe ay mula sa aking boss, si Ginoong Ramos, isang nakatatandang superior na laging tumutulong sa akin sa trabaho. Ito ay isang normal at magalang na pagbati sa Pasko. Isabel, binabati ko kayo ng iyong pamilya ng isang maligayang Pasko at naway mapuspos kayo ng biyaya. Isang mensaheng walang anumang malisya. Ngunit nakita ito ni Javier at naging mitsa ng isang trahedyang matagal ng lihim na nag-aapoy. Kinuha ni Javier ang aking telepono at tumigas ang kanyang mukha. Ang magiliw ng ngiti kanina ay naglaho. Napalitan ng isang malamig at kakaibang ekspresyon na hindi ko pa nakikita kailanman. Nang walang tanong,
Tahimik siyang naglakad patungo sa sala kung saan nanonood ang lahat ng isang Christmas special. Eksaktong tumunog ang 12:00 sa sagradong hating gabi ng Pasko nang ang lahat ay tumayo para sa brindis, biglang nagsalita si Javier. Binasag ng kanyang boses ang solemnidad ng silid. Sandali, lahat, may sasabihin ako. Napatingin sa kanya ang lahat ng may pagtataka. Naglakad si Javier sa gitna ng sala at itinaas ang aking telepono. Isabel, halika rito sandali. Isang masamang kutob ang nagpabilis ng tibok ng aking puso. Paglapit ko, bago pa man ako makapagtanong kung ano ang problema, inihagis niya ang telepono sa lamesita. Magpaliwanag ka. Sino ang gagong nagmemensahe sa iyo sa ganitong oras? Niloloko mo ako sa likod ko. Ang buong bahay ay natigilan at ako ay hindi makapagsalita. Ang kanyang akusasyon ay parang isang balding malamig na tubig sa gitna ng taglamig. Anong sinasabi mo? Pautal kong sabi. Boss ko yan, nag-greet lang siya ng maligayang Pasko. Ngunit ang aking paliwanag ay masyadong mahina sa harap ng kanyang nag-aapoy na galit. Agad na lumapit si Doña Carmen. Ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo at ang kanyang boses ay mapanlait na para bang natagpuan niya ang perpektong pagkakataon para ipahiya ako. Anong klasing boss ang nagmemensahe sa asawa ng iba sa mismong Noche Buena? Alam ko na sa itsura mo pa lang, hindi ka mapagkakatiwalaan. Isa ka sa mga babaeng iyon na kahit may asawa na ay lumalandi pa sa iba. Ang aking hipag na si Lara ay nagsalita na puno ng sarkasmo. Inay, huwag na kayong magtaka. Maganda siya, kaya normal lang na may mga lalaking humahabol. Kawawa naman ang Kuya Javier ko. Pakiramdam ko ay umiikot ang aking mundo. Bakit? Bakit nila ako maaaring akusahan ng ganito kawalang hiya? Tumingin ako kay Javier na may nagmamakaawang mga mata. Mahal, kilala mo ang pagkatao ko. Hindi ako ganyan. Ngunit hindi tumingin sa akin si Javier. Lumingon siya at tumitig sa isang pader at pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Naglakad siya patungo sa isang sulok ng sala. Doon nakasabit ang isang lumang sinturong katad na, ayon sa kanila, iniwan ng kanilang lolo upang disiplinahin ang kanyang mga inapo. Kinuha niya ito. Ang tunog ng katad ay nakapangingilabot. Lumuhod ka, sabi niya, nang nagngangalit ang mga ngipin. Namumula ang kanyang mga mata. Lumuhod ka sa harap ng ating mga ninuno, sa harap ng buong pamilya, at aminin mo ang iyong kasalanan. Sabihin mo sa akin, ilang beses kang sumiping sa kanya. Napaatras ako sa takot. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ito ang asawa ko. Ang lalaking ito sa harap ko ay hindi si Javier. Hindi siya ang lalaking nangakong poprotektahan ako habang buhay. Siya ay isang demonyo. Umiling ako at nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Wala akong ginawang masama. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Nagdadahilan ka pa rin. Sigaw ni Javier. Iwinasiwas niya ang sinturon at ang haginit nito sa hangin ay pumunit sa aking pandinig. Walang sino man sa pamilya ng aking asawa ang namagitan. Ang aking biyenan ay nakahalukip-kip na may ngiti ng kasiyahan. Ang mga kamag-anak ay natatakot, mausisa o ginawa na akong bida sa kanilang malagim na palabas. Bago pa man bumagsak ang sinturon, sa sandaling inakala kong mamamatay ako sa bugbog at kahihiyan sa gabing ito ng Pasko, ang lahat ng pag-ibig, lahat ng pasensya, lahat ng manipis na pag-asa sa nakalipas na 5 taon ay nadurog at naging alikabok. Hindi na masakit ang puso ko. Nanlamig ito hanggang sa naging isang matulis na piraso ng yelo. Hindi na ako ang tupa na naghihintay na isakripisyo. Hindi. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanila na kapag ang isang tupa ay nasukol, maaari rin itong maging isang lobo. Hindi na ako umatras. Tumayo ako ng tuwid at tinitigan si Javier ng diretso sa mata. Dahan-dahang dumulas ang aking kamay sa bulsa ng aking damit. Doon, may itinatago akong isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa kanyang sinturon, isang maliit na USB flash drive na naglalaman ng isang katotohanang kayang sunugin ang lahat ng huwad na karangalan ng pamilyang ito. At habang naglalakad ako patungo sa telebisyon, alam kong ako ang babaliktad sa larong ito. At nang lumitaw ang unang imahe sa screen,
Alam kong ang gabing ito ng Pasko ay hindi lamang magiging gabi ng mga paputok, kundi pati na rin ang gabi kung saan ang isang kagalang-galang na pamilya ay guguho sa kahihiyan. Ano ang nangyari sa mga sumunod na minuto? Bawat isa sa silid ay nagpipigil ng hininga sa bawat hakbang ko. Ang sinturon sa kamay ni Javier ay huminto sa ere, nagyelo na parang isang pangit na estatwa, isang simbolo ng karahasan at kalupitan. Lahat ng mga tingin na dati puno ng pagkagulat, paghamak at isang masokistang kasiyahan ay nakatuon na ngayon sa akin. Isang maliit na figura na lumalangoy laban sa agos ng isang baha na nagbabantang lunurin ako. Marahil ay inisip nilang nabaliw na ako. Isang babaeng inakusahan ng pangangalunya ng kanyang asawa sa Noche Buena, pinaliligiran ng buong pamilya, sa halip na lumuhod, umiyak at magmakaawa, ay mahinahong naglalakad patungo sa telebisyon. Bahagyang ngumuso si Doña Carmen. Isang ngiti ng paghamak ang malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha na may kolorete. Anong bagong palabas ang gagawin mo ngayon? Para kanino ang teatrong ito? O magpapatugtog ka ba ng isang malungkot na video para humingi ng awa? Ang kanyang nanunuisong boses ay bumasag sa tensyonadong katahimikan. Ang aking bayaw na si Marco, na laging nagkukunwaring modelong manugang, ay nagpakawala rin ng isang mapagkunwaring buntong hininga. Hipag, kung may nagawa kang mali, aminin mo na lang. Ang pinakamahalaga sa isang babae ay protektahan ang karangalan ng pamilya ng kanyang asawa. Kung papalalakihin mo pa ito, ikaw lang ang mapapahamak. Ang kanyang mga salita, na sa unang tingin ay isang tapat na payo, ay sa katunayan isa pang talim na naglalagay ng asin sa aking sugat, na nagpapatunay na ako ang may kasalanan at dapat kong tiisin ang kahihiyang ito ng tahimik. Hindi ako sumagot. Hindi man lang nanginginig ang aking kamay nang isaksak ko ang USB sa port sa gilid ng malaking telebisyon. Matagal ko nang pinaghandaan ang sandaling ito, hindi dahil sa katusuhan, kundi dahil sa mga luha at kahihiyan. Ang remote control ay nasa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ito at marahang hinaplos ang mga pindutan. Ang liwanag mula sa screen ay nag-ilaw sa aking mukha. Sa tingin ko, sa sandaling iyon, ang aking anyo ay nakakatakot na kalmado. Masyado na akong naging isang pangit na aktres sa dulang tinatawag na masayang pamilya. Kinabisa ko ang papel ng isang matinong manugang, isang mahusay na asawa, isang taong alam ang kanyang lugar. Ginanap ko ang papel na iyon nang napaka-perpekto na halos nakalimutan ko na kung sino ako, na mayroon din akong damdamin, nakakaramdam ng sakit at may dignidad. Ngunit ngayong gabi, tapos na ang papel na iyon. Ako na ang direktora ng dulang ito at silang lahat, isa-isa, ay kailangang gampanan ang kanilang mga tunay na papel ng walang maskara. Inikot ko ang aking ulo at sinuri ng tingin ang silid. Huminto ang aking mga mata sa lalaking minsan kong minahal nang higit pa sa aking buhay si Javier. Nandoon pa rin siya at bahagyang nanginginig ang sinturon sa kanyang kamay. Ang paunang galit sa kanyang mukha ay nahaluan na ngayon ng kaunting pagkalito at pagtataka. Marahil ay hindi niya maintindihan kung bakit ako ganito kakalmado, kung bakit hindi ako sumisigaw o nagmamakaawa tulad ng inaasahan niya at ng kanyang pamilya. Isabel, anong ginagawa mo? Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Palalain? Mapait akong ngumiti. Isang ngiting walang init. Isang ngiti kung saan ang kawalan ng pag-asa ay tumigas na parang bato. Sa tingin mo ba may mas lalala pa rito, mahal? Mayroon pa bang mas masahol pa sa mapahiya, mapagbintangan ng walang katotohanan at halos bugbugin ng sarili mong asawa sa harap ng buong pamilya sa mismong Noche Buena? Sabihin mo sa akin, mayroon pa bang mas masahol dito? Hindi malakas ang aking boses, ngunit bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng silid na parang karayom. Tinusok nito ang kanyang karuwagan. Tinitigan ko siya sa mata. Sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng dating Javier, ng lalaking nangakong poprotektahan ako, ngunit ang tanging nakita ko ay kawalan at takot. Yumuko si Javier. Hindi siya makasagot dahil alam niyang tama ako. Nang makitang nasukol ang kanyang anak, biglang sumigaw ang aking biyenan. Ang kanyang boses ay pumunit sa aking pandinig na parang labaha. Anong karapatan mong magdahilan?
Dinungisan mo ang karangalan ng pamilyang ito sa iyong pangangalunya, kaya normal lang na bugbugin ka. Javier, sige na, anak, bugbugin mo na, yang walang hiyang yan. Nag-uudyok siya na parabang gusto niya akong makitang sinasaktan kaagad, na parabang ang aking sakit ay kanyang kaligayahan, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga salita ngayon ay nagsilbi lamang upang gawing mas madrama ang palabas na malapit ko nang ipalabas. Walang imik akong tumalikod. Dahan-dahang pinindot ng aking daliri ang play button at umilaw ang screen ng telebisyon. Ngunit ang lumitaw ay hindi isang malungkot na music video o isang larawan para humingi ng awa. Ang ipinakita sa malinaw na Full HD quality ng mamahaling telebisyon ay isang pamilyar na lugar. Ang sala ng mismong bahay na ito. Nakita ang makintab na leather na sofa at ang malaking painting ng isang tanawin sa bukid na laging ipinagmamalaki ng aking biyenan. At ang dalawang bida ay gumaganap sa isang palabas na 1,000 beses na mas kasuklam-suklam kaysa sa maling paratang na ibinato nila sa akin. Ang babae sa video ay nakapusod ng mataas at may pamilyar na tindig. Walang iba kundi ang aking biyenan, si Doña Carmen, at ang lalaking yumayakap sa kanya na walang tigil na humahaplos sa kanyang likod ay ang aking bayaw na si Marco, ang asawa ng kapatid ni Javier. Ang eksenang iyon, ang kahiya-hiya at lihim na paglalambingang iyon ay malinaw na ipinalabas nang walang anumang takip. Sa harap ng buong pamilya, tila huminto ang paghinga ng lahat. Ang ingay ng mga paputok sa labas ay biglang naging alanganin at malayo. Ang buong mundo ay tila lumiit sa isang nakabibinging katahimikan at sa mga hilaw at pangit na imaheng sumasayaw sa malaking screen. Nahulog ang sinturon mula sa kamay ni Javier. Isang tuyo at kaawa-awang tunog, isang kalabog na parang tunog ng karangalan ng isang buong pamilya na nagkakadurog-durog. Ang isang buong kagalang-galang na pamilya ay napilitang saksihan ang isang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Ngunit, paano ko nakuha ang nakakakilabot na video na ito? At ano ang naging reaksyon ng bawat miyembro ng pamilya nang mabunyag ang kanilang mga tunay na pagkatao sa gabi ng Pasko? Para bang hinigop ang lahat ng hangin palabas ng silid? Tila huminto ang oras sa sandaling lumitaw ang mga karimari-marim na imaheng iyon na nagbubunyag ng isang hilaw at masamang katotohanan na walang sinuman ang makakaisip. Tumigil ang mga bulungan, napawi ang tawanan ng mga bata, isang mabigat at malagkit na katahimikan ang bumalot sa lahat. Ang kulay ng bawat mukha ay nagbago mula sa pagtataka at pagkalito tungo sa sukdulang pandidiri. Ang mga tito at tita na laging ipinagmamalaki ang moralidad ng pamilya ay nakaupo na ngayon, nakanganga at nakatitig sa screen na parabang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Doña Carmen, ang aking biyenan, na ilang minuto pa lang ang nakalipas ay mayabang na nangangaral ng moralidad at sumisigaw na bugbugin ako, ay ngayon ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sarili niyang imahe sa telebisyon, ang kanyang mukha ay puting-puti na parang papel. Kahit ang kanyang makapal na kolorete ay hindi maitago ang gulat at kahihiyang bumabalot sa kanya. Gumagalaw ang kanyang mga labi ngunit walang lumalabas na salita. Siya ay natumba at bahagya na lamang nakakapit sa braso ng sofa upang manatiling nakatayo. Nanginginig ang buong katawan niya na parang dahon. Sa kanyang tabi, ang aking bayaw na si Marco, ang lalaking laging kumikilos ng napakapino at magalang, ay hindi rin gaanong maganda ang kalagayan. Ang kanyang mukha ay maputla at malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo. At peke. To, gawa-gawa lang yan, pautal niyang sinabi sa isang kaawa-awa at nanginginig na boses. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang kapangyarihan laban sa matingkad at makatotohanang mga imahe na nagaganap sa harap ng kanilang mga mata. Sino man ay makikita na ito ay hindi gawa-gawa, kundi ang katotohanan. Isang hilaw at kasuklam-suklam na katotohanan. Marahil ang pinakanagulat sa lahat ay ang aking hipag na si Lara na natili siyang hindi kumikibo. Ang kanyang magagandang mata, na laging malungkot, ay puno na ngayon ng sindak at isang pusong dinurog sa libu-libong piraso.
Tinitigan niya ang lalaking lagi niyang pinagkakatiwalaan, ang lalaking inilaan niya ang kanyang kabataan para bumuo ng isang tahanan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina na labis niyang iginagalang. Ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay tinatraidor siya sa pinakamasakit at kahiyahiyang paraan. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi, walang hikbi, tanging isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo sa akin. Sa kanyang mga mata, wala ng sarkasmo o paghamak, kundi isang komplikado at hindi maipaliwanag na tingin. Mayroong sama ng loob sa akin sa pagbubunyag ng malupit na katotohanan ito, ngunit mayroon ding isang pahiwatig ng pasasalamat sa pagpapalaya sa kanya mula sa isang panlilinlang. At ang aking asawa, si Javier, ay napaupo sa pinakamalapit na silya na parabang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Tumingin siya sa screen at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maunawaang pagkalito. Marahil ay hindi niya makapaniwala na ang kanyang ina na lagi niyang iniidolo at nag-udyok sa kanya na sisihin at saktan ang kanyang asawa ay bida sa pinakasuklam-suklam na drama ng pagtataksil. Ang pananampalataya at paggalang na ibinigay niya sa loob ng maraming taon ay ganap na gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng nakapangingilabot na katahimikan, ang tanging taong nanatiling kalmado ay ako. Kinuha ko ang remote control at mahinahong pinindot ang pause button na nagpayelo sa screen sa pinakakahiyahiyang sandali ng aking biyenan at bayaw. Pagkatapos ay humarap ako at tinitigan ang bawat tao sa silid. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ito ay umalingaw-ngaw ng malinaw at matatag na parang martilyong pumupukpok sa kanilang mga konsensya. Anong problema? Nagulat ba kayong lahat? Ang aking kagalang-galang na biyenan, ang aking pinahahalagahang bayaw, pamilyar ba sa inyo ang video na ito? Gusto nyo bang mag-play pa ako ng iba? Marami pa ako, mula sa iba't ibang anggulo, mga recording sa loob ng isang buong linggo, at mayroon din akong orihinal na tunog, hindi in-edit. Ang aking mga salita ay parang pangalawang bomba na sumabog sa silid. Sa wakas ay nag-react si Doña Carmen. Nagpakawala siya ng isang baliw na sigaw, isang halo ng galit at sukdulang takot. Baliw kang bruha ka. Naglakas loob kang maglagay ng mga hidden camera sa bahay namin. Javier, anong tinitingin-tingin mo diyan? Basagin mo yang TV na yan at patayin mo yang babaeng yan. Dumamba siya sa akin na parang isang sugatang hayop, nakaamba ang mga kamay para kalmutin ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya sinunod ni Javier. Nanatili siyang nakaupo, hindi kumikibo, ang kanyang tingin ay nakatutok sa kawalan. Nagmamadaling namagitan si Marco, hindi para protektahan ang kanyang biyenan, kundi para agawin sa akin ang USB na nasa telebisyon. Akin na yan. Ibigay mo sa akin. Sigaw niya na para bang gusto niyang sirain ang ebidensya. Ngunit mas mabilis ako. Tinanggal ko ang USB at kinuyom ito sa aking palad. Gusto niyo itong kunin? Hindi magiging madali, bayaw. At huwag ninyong kalimutan. Nag-save ako ng mga kopya ng orihinal sa iba't ibang lugar. Kung may mangyari sa akin o kung maisipan ko lang, bukas ang buong syudad ay maaaring mag-enjoy sa napakagandang pagtatanghal ninyo ng iyong biyenan. Ang aking banta ay nagkaroon ng agarang epekto. Biglang huminto si Marco, ang kanyang mukha ay maputla at walang dugo. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Alam niya na ang kanyang karera, kanyang reputasyon, kanyang pamilya, lahat ng pinaghirapan niyang itayo ay nasa aking mga kamay. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang buong pamilya ay nasa tuktok ng paghatol at ngayon ay bumagsak sila sa bangin ng kahihiyan. Tapos na ang dula, ngunit ang kanilang trahedya ay nagsisimula pa lamang. Ngunit paano ako, isang manugang na tulad ko, nakakuha ng ganito kahalagang video? Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay resulta ng 5 taon ng sakit at mga hinala na lihim na nag-aapoy sa aking buhay may asawa. Ang pinakamalaking tanong sa isipan ng lahat sa sandaling ito, ang tanong na mababasa ko sa kanilang mga natatakot na mata, ay, bakit? Bakit ako? Paano nagkaroon ang tila walang malay na manugang ang laging yumuyuko ng tahimik ng ganito kalaking sikreto?
Marahil ay iniisip nilang ako ay isang tusong tao na matagal nang naghuhukay ng patibong at nagpaplano ng kanyang paghihiganti, naghihintay ng araw para umatake. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ako ang mangangaso. Ako lang ang biktima na, matapos habulin ng matagal, ay natutong ipagtanggol ang sarili. Hindi ito isang katotohanang hinanap ko. Ito ay isang katotohanang sila mismo ang pumilit sa aking harapin. Nagsimula ang lahat mga 1 taon na ang nakalipas sa maliliit na senyales, mga hiwa-hiwalay na piraso ng isang palaisipan na sa simula ay napaka-imposible at salungat sa moralidad, kaya't kahit ako ay hindi ko mapagdugtong. Nagsimula akong makapansin ng kakaiba sa relasyon ng aking biyenan at ng aking bayaw na si Marco. Noong una, inakala kong ito ay isang espesyal na pagmamahal lamang ng aking biyenan para sa isang mahusay, matalino, at laging nagpapasaya sa kanyang manugang. Laging pinupuri ni Doña Carmen si Marco ang kanyang kahusayan sa pagsasalita, ang kanyang paraan ng pagharap sa buhay, kahit na ang paraan ng pagpili niya ng prutas na inireregalo. Tuwing darating si Marco sa bahay, siya mismo ang pumupunta sa kusina upang ihanda ang kanyang mga paboritong pagkain. Ang ugaling iyon ay malayo sa masungit na ekspresyong madalas niyang ipakita sa akin at kay Javier. Medyo sumama ang loob ko, ngunit sinabi ko sa aking sarili na normal lang iyon. Ang asawa kong si Javier ay may mahinahong pagkatao, tapat, at medyo mabagal, hindi kasing tuso, at mahusay magsalita ng kanyang bayaw, kaya't naiintindihan ko kung bakit mas mahal ng aking biyenan ang kanyang manugang. Sinubukan kong aliwin ang aking sarili sa mga kaisipang iyon at pagtagumpayan ang hindi malinaw na pakiramdam ng pagkailang, ngunit ang pagmamahal na iyon ay unti-unting naging kakaiba, lumalagpas sa mga hangganan ng isang normal na relasyon sa pagitan ng biyenan at manugang. Nagsimula kong mapansin ang mga tinginan nila, mga pasulyap na tingin na may kahulugan, mga hawak na tila nagkataon lang ngunit kakaibang tumatagal. Isang beses, habang nasa kusina ako, sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakaupo ang aking biyenan sa sofa at ang aking bayaw na si Marco ay nasa sahig. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa kandungan nito habang hinahaplos niya ang kanyang buhok. Ito ay isang napaka-intimong eksena, malayo sa isang normal na relasyon ng biyenan at manugang. Naramdaman kong may mali. Nanuyo ang aking lalamunan, ngunit muli kong sinisi ang aking sarili sa pagiging masyadong sensitibo. Marahil sa ilang pamilya, ipinapahayag nila ang pagmamahal sa ganitong paraan. Nagpumilit akong humanap ng mga dahilan para ipagtanggol sila at pakalmahin ang aking sarili. Ang aking mga hinala ay tunay na nakumpirma nang ang aking hipag na si Lara ay nag-business trip sa Barcelona sa loob ng 1 linggo. Sa linggong iyon, halos araw-araw na dumadalaw si Marco sa aming bahay para maghapunan. Ang dahilan daw ay nalulungkot siya sa bahay at gustong kumain kasama ang kanyang biyenan. Hindi maitago ng aking biyenan ang kanyang kagalakan. Nagluluto siya ng mga handa at inaalagaan siya ng mas maingat kaysa sa sarili niyang anak. Gabi-gabi silang nag-uusap sa sala hanggang hating gabi. Ang kanilang mga halakhak ay umaabot hanggang sa aking silid tulugan. Isang gabi, bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig dahil nauuhaw ako. Hating gabi na noon at natigilan ako nang makita kong bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ng aking biyenan at sa loob ay naaninag ko ang anino ng 2 tao. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tumigil ang aking puso. Tumakbo ako pabalik sa aking silid na puno ng takot at pandidiri. Dapat ko bang sabihin kay Javier? Ngunit alam kong hindi ako paniniwalaan ni Javier. Iisipin niyang gumagawa ako ng mga kuwento dahil sa selos para siraan ang kanyang ina. Sasabihin na naman niyang masyado akong nag-iisip, na masyado akong sensitibo. Ang kasukdulan ng aking mga hinala ay dumating sa kaarawan ng aking biyenan. Naghanda kami ni Javier ng isang mamahaling seda na scarf bilang regalo, ngunit nang ibigay namin ito, tinanggap niya ito ng walang gana, nagpasalamat ng formal at isinantabi ito. Nang turn na ni Marco, binigyan niya ito ng isang jade bracelet. Tuwang-tuwa si Doña Carmen kaya't niyakap niya ito, isinuot ang pulseras at hinaplos-haplos ito buong gabi. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng bisita, napadaan ako sa silid ng aking biyenan.
Hindi ito gaanong nakasara. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay hindi kapanipaniwalang malandi at matamis. Salamat sa regalo. Gustong gusto ko. Sana nandito ka ngayong gabi. Natigilan ako. Ang boses na iyon ay malinaw na boses ng isang taong nakikipag-usap sa isang lalaki. Ngunit sino ang lalaking iyon? Hindi maaari. Isang kakilakilabot na pag-iisip ang dumaan sa aking isipan at kinilabutan ako. Mula sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako maaaring manahimik. Hindi ko ito ginawa para sa paghihiganti. Kailangan ko ang katotohanan. Isang paliwanag para sa lahat ng nangyayari sa bahay na iyon. Kailangan ko ng isang anting-anting upang protektahan ang aking sarili mula sa mga mapagkunwari at mapanganib na taong ito. At doon nagsimulang tumubo sa aking isipan ang ideya ng pag-install ng isang hidden camera sa sala. Ito ay isang mapanganib na desisyon, ngunit alam kong ito ang tanging paraan upang mabunyag ang kanilang mga tunay na pagkatao. Ang desisyon na mag-install ng hidden camera ay hindi madali. Sa sandaling iyon, ang aking isipan ay isang ipo-ipo ng mga emosyon. Nariyan ang takot sa kung ano ang maaaring mangyari kung matuklasan nila ako. Tiyak na hindi nila ako tatantanan. Ang aking biyenan, sa kanyang matigas at autoritatibong pagkatao, ay kayang gawin ang lahat para patahimikin ako. Nariyan ang pandidiri sa pagkakaroon ng investigasyon at pagsaksi sa mga maruruming bagay na nangyayari sa ilalim ng parehong bubong kung saan ako nakatira. At mayroon ding kaunting pagkakasala sa paggamit ng isang hindi gaanong marangal na paraan na lumalabag sa privacy ng iba. Ngunit lahat ng mga pagdududang iyon ay mabilis na naglaho. Naalala ko ang walang pakialam na tingin ng aking asawa na si Javier tuwing sinusubukan kong maglabas ng sama ng loob sa mga inhustisyang dinaranas ko. Tuwing iniinsulto ako ng aking biyenan ng walang dahilan, nananahimik siya, o mas masahol pa, pinapayuhan akong magtiis upang mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Naalala ko ang imahe ng aking biyenan na binabato ako ng mga insulto, na tinatrato ako na parang isang katulong na walang suweldo, at ang imahe ng aking bayaw sa kanyang mapagkunwaring ngiti at matatalinong salita na laging nagtatago ng isang kalkulasyon. Lahat ng iyon ay nag-alis ng anumang pag-aalinlangan sa akin. Alam kong kung hindi ko ililigtas ang aking sarili, walang sino man ang gagawa nito. Sa larong ito, wala akong ibang kakampi kundi ang aking sarili. Ginugol ko ang ilang gabi sa paghahanap sa internet, masusing inaaral ang mga uri ng hidden camera. Kailangan kong pumili ng isa na hindi kapansin-pansin, ngunit may magandang kalidad ng imahe. Sa huli, pinili ko ang isang uri na kasing laki ng isang butones na maaaring i-disguise bilang isang sabitan ng damit. Mayroon itong Full HD quality, isang malinaw na mikropono, at pinakamahalaga, Wi-Fi connection na nagpapahintulot sa aking manood ng real-time mula sa aking telepono kahit saan. Ginamit ko ang maliit na perang naipon ko mula sa aking emergency funds, isang perang itinabi ko nang hindi alam ni Javier para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang perang iyon ay dapat para sa aking mga magulang na nakatira sa probinsya, ngunit ngayon kailangan ko itong gamitin upang protektahan ang aking sarili. Ang pag-install ay isang problema rin. Kailangan kong pumili ng isang oras na wala ang buong pamilya sa bahay. Sa kabutihang palad, sa weekend na iyon, ang pamilya ng aking asawa ay pumunta sa probinsya upang dumalo sa libing ng isang malayong kamag-anak. Para sa akin, ito ang ginintuang pagkakataon. Noong Sabado, mag-isa ako sa bahay buong araw na may kaba sa dibdib. Nagpasya akong install ito sa isang mataas na sulok ng sala na nakatago bilang isang pako para sa isang painting. Mula sa posisyong iyon, makikita ko ang buong sala, lalo na ang lugar ng sofa kung saan madalas umupo at mag-usap ang aking biyenan at bayaw. Pinaghirapan ko ito buong hapon, nanginginig, at malakas ang kabog ng dibdib. Tuwing may naririnig akong kakaibang ingay sa labas, tuwing may dumadaang motorsiklo, nagugulat ako. Natatakot na baka may biglang bumalik. Sa wakas, pagkatapos ng maraming pagsisikap, natapos ko ang pag-install. Binuksan ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa kamera. Ang imahe ay napakalinaw at ang tunog ay disente.
Napabuntong hininga ako sa ginhawa, ngunit isang mabigat na pakiramdam ng pagkabalisa ang nanatili sa isang sulok ng aking puso. Nakatuntong na ako sa isang mundong hindi ko kailanman gustong malaman. Sa mga unang araw, walang nakuha ang kamera na kakaiba. Ang buhay sa bahay ay nagpatuloy tulad ng dati. Ang aking biyenan ay nanatiling masungit sa akin, si Javier ay walang pakialam, at ang aking bayaw ay paminsan-minsang dumadalaw, nagkukunwari pa ring isang huwarang manugang sa harap ng lahat. Sa isang sandali, naisip kong baka paranoid lang talaga ako, baka lahat ay bunga lamang ng aking imahinasyon. Baka ang eksenang nakita ko sa silid ng aking biyenan ng gabing iyon ay isang ilusyon lamang. Ngunit isang Miyerkules ng hapon, habang nasa opisina ako, nag-vibrate ang aking telepono na may isang notification. Nakadetect ng paggalaw ang kamera sa sala. Mabilis kong binuksan ang application para tingnan. Naramdaman kong tumigil ang aking puso. Sa screen ay ang aking biyenan at si Marco na nakaupo sa sofa. Noong una ay normal silang nag-uusap, ngunit di nagtagal, nagsimulang kumilos nang malapit si Marco. Inakbayan niya ang aking biyenan at may ibinulong sa kanyang tainga. Hindi man lang tumanggi ang aking biyenan. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito na may ngiti ng kasiyahan. Nasuka ako at hindi ko na kayang manood pa. Pinatay ko ang telepono, tumakbo sa banyo at sumuka ng malakas. Ang katotohanan ay mas kasuklam-suklam kaysa sa aking inaakala. Ngunit hindi iyon ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nag-record ang kamera ng hindi mabilang na mas masahol pang eksena. Nagyakapan sila at naghalikan sa mismong sofa kung saan madalas umupo ang buong pamilya para manood ng telebisyon. Nag-usap sila ng mga salitang malalambing at gumawa ng mga kilos na para lamang sa mga magkasintahan. At ang kasukdulan ay isang hapon kung kailan wala sa bahay sina Javier at Lara. Walang pakundangan silang nagsiping sa sala. Kinailangan kong saksihan ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng screen ng aking telepono, mag-isa, sa katahimikan at may ganap na takot. Itinago ko ang lahat ng mga video na iyon, gumawa ng ilang kopya, at inimbak ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Alam kong ito ang aking sandata, ang aking tanging paraan palabas sa impyernong ito, ngunit hindi pa ako kumilos. Naghintay ako ng pagkakataon, ng sandali, kung kailan ang huling patak ay aapaw na sa baso. Hindi ko gustong ako ang magsimula ng digmaan. Gusto kong sila mismo, ang magsindi ng apoy ng kanilang sariling pagbagsak. At sa gabing iyon ng Pasko, nang itaas ni Javier ang sinturon at sumigaw sa akin ang aking biyenan, alam kong dumating na ang aking sandali. Ngayong nabunyag na ang katotohanan, ang sala ay hindi na isang lugar ng mainit at maayos na pagsasama-sama. Ito ay naging isang korte kung saan bawat isa ay kailangang harapin ang hatol ng kanilang konsensya, at ako, mula sa akusado, ay naging nang hindi sinasadya ang hukom. Ang screen ng telebisyon ay nanatiling nakapirmi sa pinakakahiyahiyang sandali. Ang katahimikan sa sala ngayon ay mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Ito ay tulad ng katahimikan bago ang isang malaking baha, kung saan alam ng lahat na isang malaking pagguho ang nalalapit, ngunit walang sinuman ang makakapigil nito. Ang aking biyenan, si Doña Carmen, ang unang bumasag sa katahimikan, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa isang gawa ng kabaliwan. Ang kahihiyan at takot ay ginawa siyang isang hindi makatwirang hayop. Siya ay sumuray, kinuha ang isang mamahaling plorerang porselana mula sa mesa at akmang ibabato ito sa telebisyon na parabang sa paggawa nito ay mabubura niya ang ebidensya ng kanyang kasalanan. Wawasakin ko yan. Papatayin kita, bruha. Ngunit bago pa siya makakilos, isang kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang pulso. Ito ay ang aking hipag na si Lara. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nakasama ko siya, na nakita ko siyang kumilos ng may ganitong determinasyon. Ang masunuring babae na nabuhay sa ilalim ng pagkukunwari ng isang perpektong asawa at ina ay wala na. Tama na, inay. Hanggang kailan ka pa magpapahiya sa harap ng lahat? Nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ito ng galit.
Patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang pisngi, ngunit sa kanyang mga mata, hindi lamang sakit, kundi puot din. Humarap siya sa lalaking nasa tabi niya, na naninigas na parang estatwa ang kanyang asawa, na minahal at pinagkatiwalaan niya ng walang pag-aalinlangan. Ikaw, Marco, paano nangyari to? Ikaw at si inay, at kayong dalawa. Ang sakit ay bumara sa kanyang lalamunan at hindi niya matapos ang pangungusap. Ito ay isang tanong na marahil ay hindi niya kailanman nais na bigkasin sa kanyang buhay. Tila nagising si Marco mula sa isang panaginip. Agad siyang lumuhod sa harap ni Lara, hinawakan ang kanyang mga binti at nagsimulang umiyak ng kaawa-awa. Nagsimula na naman ang isa pang akto ng kanyang teatro. Lara, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Pinilit lang ako ng nanay mo. Kasalanan niya lahat. Siya ang nang-akit sa akin. Biktima lang ako. Ang kanyang mga salita na napakaduwag at walang hiya ay nagpatulala sa lahat. Kahit ako, nakilala siya bilang isang pino at magalang na tao, ay hindi maisip na kaya niyang sabihin ang ganito kababang bagay. Upang iligtas ang kanyang sarili, handa niyang ibato ang lahat ng sisi sa kanyang biyenan at kalaguyo. Sinusubukan niyang ipakita ang sarili bilang isang kaawa-awang biktima, isang mahinang lalaki na hindi mapigilan ang pang-aakit ng isang matandang babae. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa si Doña Carmen na parang isang baliw. Ang kanyang baliw at kaawa-awang tawa ay umalingaw-ngaw sa silid. Biktima? Ikaw, isang biktima. Sumpain ka. Ikaw ang paulit-ulit na lumapit sa akin. Inaakit ako ng iyong matatamis na salita. Ikaw ang nagsabing ang asawa mo ay laging malungkot at nakakabagot, na nararamdaman mo lang na tunay kang lalaki kapag kasama mo ako. At ngayon, sinusubukan mong isisi sa akin ang lahat? Sigaw niya. Itinuturo ang mukha ni Marco. Ang away sa pagitan ng dalawang makasalanan ay ginawang palengke ang sala. Nag-insultuhan sila, nagpahiyaan at ibinunyag ang pinakamaruruming sikreto sa harap ng lahat ng kamag-anak. Lumabas na ang kanilang relasyon ay hindi isang simpleng pag-iibigan, mayroon ding mga pangako at kalkulasyon sa pagitan nila. Lumabas na ginamit ni Marco ang kanyang biyenan upang makakuha ng pabor sa kanyang trabaho at si Doña Carmen ay natagpuan sa kanyang manugang ang kasiyahang hindi kailanman ibinigay ng kanyang yumaong asawa. Ang incestuous na drama ay naging isang komedya ng pag-aakusahan sa isa't isa. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay nag-react ang aking asawa na si Javier. Tumayo siya at lumakad patungo sa kanyang ina, ngunit wala siyang sinabi. Tinitigan niya lamang ito ng isang kakaiba at walang laman na tingin ang tingin ng isang anak na ganap ng nawalan ng pananampalataya sa inang dati niyang iniidolo. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ang kanyang tingin ay komplikado, isang halo ng kahihiyan, pagsisisi at isang bagay na tila isang pakiusap. Binuksan niya ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay paos. Isabel, ako. Ngunit hindi ko siya pinatapos. Pagod na ako sa mga huling paumanhin at mapagkunwaring pagsisisi. Malamig ko siyang pinutol. Anong sasabihin mo? Hihingi ng tawad o sasabihing wala kang alam? Javier, huwag mong lokohin ang sarili mo. Anak ka niya. Dito ka nakatira sa bahay na to. Talaga bang wala kang napansing kakaiba? O baka alam mo, pero pinili mong manahimik. Dahil duwag ka. Walang lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Ang aking mga salita ay parang huling patalim sa kanyang nagdurugong puso. Sumuray si Javier. Wala na siyang masabi pa. Napagtanto niyang nakita ko ang lahat. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang kawalang pakialam, ay hindi kapabayaan, ito ay pakikipagsabwatan. Nagpatuloy ang away ng may mas matinding galit. Ang mga kamag-anak na dating mga manonood lang ay nagsimula ng magbulungan. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Anong iskandalo, kahihiyan ng pamilya. Paano pa tayo haharap sa mga tao ngayon? Kawawa naman si Isabel. Gaano kaya siya nagdusa sa loob ng 5 taon? Ang panig ng opinyon ng publiko ay ganap ng pumabor sa akin. Hindi na nila ako tinitingnan ng may paghamak, kundi may habag at kahit kaunting respeto. Hindi na ako nag-iisa.
Ang korte ng pamilya ay patapos na, ngunit ang paghuhusga ng lipunan ay nagsisimula pa lamang. At sa bagyong ito, may mga taong magbabayad ng napakamahal na halaga para sa mga kasalanang kanilang ginawa. Ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng aking biyenan at bayaw ay huminto lamang ng ang lolo Tio, ang pinakamatanda at may pinakamataas na awtoridad na kamag-anak, ay hindi na nakatiis at malakas na hinampas ang mesa. Tama na. Manahimik kayong lahat. Ginagawa ninyong putikan ang bahay sa mismong Noche Buena sa harap ng alaala ng mga ninuno. Anong kahihiyan? Ang kanyang makapangyarihang sigaw ay nagpatahimik sa lahat sa isang sandali. Tumigil sa pag-iinsultuhan sina Doña Carmen at Marco, ngunit nagtitigan pa rin sila na may mga matang nag-aapoy. Ang puot sa taong nagtraidor sa kanila ay mas malaki na ngayon kaysa sa kahihiyan. Ang silid ay muling nabalot sa isang nakak-suffocating na katahimikan na binabasag lamang ng mabibigat na paghinga at mga hikbi ni Lara. Ang lolo Tio ay kapatid ng ama ng aking asawa, isang lalaking istrikto, moralista at iginagalang ng lahat. Siya ang laging namamagitan sa mga usapin ng pamilya. Malaki man o maliit, humarap sa akin ang lolo Tio. Sa kanyang tingin, wala nang pagsisiyasat kundi isang halo ng paghingi ng tawad at kaunting pagkakasala. Isabel, iha, wala akong masabi rito. Sa ngalan ng pamilya, humihingi ako ng paumanhin. Masyado kang nagdusa sa mga inhustisya. Bahagya akong tumango ng walang imik. Ang paumanhin na iyon, kahit huli na, ay nagbigay sa akin ng kaunting aliw. Pinatunayan nito na sa pamilyang ito, mayroon pa ring isang taong marunong kumilala ng tama at mali na hindi lang ako ang nakakita sa kanilang kabulukan at pagkukunwari. Muling humarap ang lolo Tio kay Javier ng may matigas na boses. At ikaw, Javier, bilang asawa at ulo ng pamilya, paano mo pinayagang mangyari ang ganito kasuklam-suklam na bagay? Sa halip na protektahan ang iyong asawa, kumilos ka ng padalos-dalos at marahas, halos makagawa ng isang malaking kasalanan. Itinuturing mo pa ba ang sarili mo bilang isang lalaki? Sa tingin mo ba'y makakapagpahinga ng payapa ang iyong yumaong ama kung malalaman niya ito? Bawat salita niya ay isang hindi nakikitang latigo na humagupit sa konsensya ni Javier. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nanginginig ang mga balikat. Hindi niya masagot ni isang salita. Lahat ng sinabi ng lolo Tio ay totoo. Siya ay isang bigong asawa, isang masamang anak, at isang duwag. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, ang lolo Tio, sa isang huling pagtatangka na ayusin ang sitwasyon, ay gumawa ng isang desisyon. Sige, sa puntong ito, hindi na natin ito maitatago pa. Ayusin natin ito ng pribado sa loob ng bahay para hindi tayo maging katatawanan ng mga tao. Ang usapin ni na Carmen at Marco ay parurusahan ng nararapat ng pamilya mamaya. At tungkol sa inyong kasal, Javier, dapat kang humingi ng formal na paumanhin kay Isabel at tratuhin siya ng maayos mula ngayon. Hindi mo dapat payagang muli siyang magdusa ng anumang inhustisya. Ang mga salita ng lolo Tio ay parang isang pinal na hatol, isang pagsisikap na iligtas ang natitirang karangalan ng pamilya. Inakala ng lahat na ito ay isang makatwirang solusyon. Inaasahan nilang tatanggapin ko ang paumanhin na iyon. Ipagpapatuloy ang kasal na ito at ang lahat ay ililibing sa katahimikan tulad ng maraming iba pang inhustisya na karaniwang dinaranas ng mga manugang. Ngunit nagkamali na naman sila at nang malaki, nanahimik ako sa loob ng 5 taon. Nagtiis ako hanggang sa sukdulan. Kung bumangon ako ngayong gabi, hindi ito para tumanggap ng paumanhin o para ipagpatuloy ang isang bulok ng kasal. Ito ay para bawiin ang aking sariling kalayaan at dignidad. Huminga ako ng malalim at tinitigan ang lolo Tio. Kalmado ngunit matatag ang aking boses. Lolo Tio, nagpapasalamat po ako sa inyong mabubuting salita, ngunit hindi ko po matatanggap ang solusyong ito. Isang bagong bulungan ng pagtataka ang pumuno sa silid. Walang makapaniwala na naglakas loob akong kontrahin ang desisyon ng isang nakatatanda. Ito ay hindi na problema ng pamilya. Lumagpas na ito sa mga hangganan ng kasal. Lumagpas na ito sa mga hangganan ng moralidad ng tao.
Hindi na ako maaaring manirahan sa isang kapaligiran ng kasinungalingan, panlilinlang at kabastusan. Gusto ko ng diborsyo. Ang salitang diborsyo ay lumabas sa aking bibig ng basta-basta, ngunit may mapanirang lakas ng isang bomba. Biglang itinaas ni Javier ang kanyang ulo, puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Isabel, anong sinasabi mo? Hindi, pakiusap, naging gago ako. Aayusin ko to. Hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Tumatakbo siya patungo sa akin. Sinusubukang hawakan ang aking kamay. Ngunit umatras ako. Pagkakataon? Ilang pagkakataon? Ang ibinigay ko sa iyo sa loob ng 5 taon? Naranasan mo bang tunay na pumanig sa akin? O lagi ka lang nagtatago sa likod ng iyong ina, pinapanood akong sinasaktan, pinapahiya, nang hindi mo man lang ako ipinagtatanggol? Javier, patay na ang pagmamahal ko sa iyo. Namatay ito sa mismong sandaling itinaas mo ang sinturong iyon para saktan ako. Ang aking pag-ibig ay hindi isang bagay na maaaring itapon at pulutin muli. Ito ay tinapakan niya at ng kanyang pamilya hanggang sa wala nang natira. Humarap ako sa lahat sa silid, sa mga natutulala at nagugulat na mukha at sinabing, at para malaman ninyong lahat, hindi ko buburahin ang video na ito. Ipapadala ko ito sa aking abogado. Kung sa hinaharap, may sino man sa pamilyang ito na magtangkang makialam sa aking buhay, hindi ako mag-aatubiling isapubliko ang video na ito para makita ng buong mundo. Ang aking pahayag, na matatag at hindi natitinag, ay opisyal na nagtapos sa lahat. Hindi na ako isang tao-tauhan sa kanilang mga kamay. Ako na ang kumokontrol sa laro. Pinili ko ang aking sariling landas, isang landas na malaya sa kanilang mga anino. Ngunit, hahayaan ba nila akong umalis ng ganoon kadali? At matatapos ba ng maayos ang aking pakikibaka para sa kalayaan, ang aking deklarasyon ng diborsyo at ang banta na isapubliko ang video ay naglagay sa pamilya sa isang alanganing sitwasyon? Hindi nila ako mapipilit na manatili. Alam nilang hindi na ako ang maamong tupa tulad ng dati. Ang apoy sa loob ko ay nagsindi na at susunugin ang sinumang magtangkang patayin ito. Ngunit hindi rin nila ako maaring basta-basta paalisin dahil kung lalabas ang kakilakilabot na sikretong iyon, tuluyan nitong sisirain ang karangalan ng pamilya na mas pinahahalagahan pa nila kaysa sa kanilang sariling buhay. Ang gabing iyon ng Pasko ay nagtapos sa isang mabigat at madilim na kapaligiran, walang bakas ng diwa ng Kapaskuhan. Nagmamadaling umalis ang mga kamag-anak, nagbubulungan, binibigyan ako ng mga tinging may halong awa at pag-uusisa. Naging sentro ako ng isang trahedya sa pamilya, at ang kuwentong ito ay tiyak na pag-uusapan ng lahat sa loob ng mahabang panahon. Nag-impake ako ng aking mga gamit ng gabing iyon din. Hindi marami, ilang damit at personal na gamit lamang. 5 taon akong nanirahan sa bahay na iyon, ngunit pakiramdam ko ay napakakaunting bagay ang tunay na pag-aari ko. Lahat sa bahay, mula sa mga muebles hanggang sa maliliit na palamuti, ay binili ng aking biyenan, at lagi niyang sinisiguradong ipaalala iyon sa akin upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Nang papalabas ako ng pinto, hila-hila ang maleta, hinarangan ako ni Javier. Wala na siyang agresibo at marahas na anyo tulad ng dati, kundi isang kaawa-awa at wasak na itsura. Pula at namamaga ang kanyang mga mata. Isabel, huwag kang umalis. Alam kong wala akong karapatang pigilan ka, pero bigyan mo man lang ako ng kaunting panahon. Hindi ba't pwede pa tayong mag-usap? Tiningnan ko siya ng mga matang walang emosyon. Ang puso ko ay ganap ng nagyelo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Javier. Malinaw na ang lahat. Tabi, ngunit hindi gumalaw si Javier. Lumuhod siya, yumakap sa aking mga binti, at umiyak na parang isang bata. Pakiusap. Isabel, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ikaw ang lahat sa akin. Kung aalis ka, anong mangyayari sa akin? Naramdaman ko ang isang halo ng hindi paniniwala at kaunting pandidiri. Ang lahat sa kanya. Kung ako ang lahat sa kanya, bakit hindi niya ako kailanman prinotektahan? Kung ako ang lahat sa kanya, bakit gusto niya akong saktan ng sinturon dahil lang sa isang simpleng mensahe ng pagbati?
Kung ako ang lahat sa kanya, bakit niya ako hinayaang harapin mag-isa ang kalupitan ng kanyang ina sa loob ng 5 taon? Tinanggal ko ang kanyang mga kamay at sinabing, malamig, hindi sa hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Natatakot ka lang, takot na lumabas ang katotohanan, na mawalan ng mukha, na harapin ang mga kahihinatnan ng ginawa ng iyong pamilya. Hindi mo ako mahal, Javier. Sarili mo lang ang mahal mo. Pagkasabi nito, tinulak ko siya ng mariin at lumabas ng bahay na iyon. Hila-hila ang aking maleta nang hindi lumilingon kahit isang beses. Sinundan ako ng kanyang mga umiiyak na pakiusap, ngunit hindi nito natinag ang aking pusong naging bato na. Sumakay ako ng taxi at pansamantalang nanuluyan sa bahay ng isang mabuting kaibigan. Ayokong dumiretso sa bahay ng aking mga magulang para hindi sila mag-alala. Kailangan ko ng panahon para kumalma at linawin ang aking isipan. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ako sa isang law firm. Ipinaliwanag ang buong kuwento ko at ipinakita ang video bilang ebidensya. Ang abogada, isang nasa katanghaliang gulang na babae na may malawak na karanasan, ay sinabi sa akin matapos mapanood ang video na ito, ang isa sa pinakabihira at komplikadong kaso na kanyang nahawakan. Nangako siyang mabilis na aayusin ang aking diborsyo at titiyakin ang aking mga karapatan sa abot ng kanyang makakaya. Samantala, sa bahay ng aking mga biyenan, isa pang digmaan ang nagaganap. Ayon sa kuwento ng isang kaibigan kong kapitbahay, pagkatapos ng aking pag-alis, nagpatuloy sa pagsisisihan ang aking biyenan at bayaw. Si Lara, matapos umiyak buong gabi hanggang sa maubos ang kanyang luha, ay nagdesisyong makipaghiwalay. Nag-impake siya, isinama ang kanyang maliit na anak at lumipat sa bahay ng isang kaibigan. Ayaw na niyang manirahan sa ilalim ng iisang bubong kasama ang isang taksil na asawa at isang masamang ina. Si Marco, na iniwan ng kanyang asawa at itinakwil ng pamilya ng kanyang asawa, ay naging isang gulo. Araw-araw siyang lasing at walang ganang magtrabaho. At si Doña Carmen, matapos mawalan ng tiwala ng kanyang manugang na lalaki at sariling anak na babae, ay tuluyang gumuho. Hindi na siya naglakas loob na lumabas ng bahay, walang mukhang maiharap sa tsismis ng mga kapitbahay. Nagkukulong siya sa kanyang silid buong araw, umiiyak at naghihinagpis. Ang kahangahangang 3 palapag na bahay ay naging isang malamig at madilim na lugar, walang buhay. Ang aking dating asawa na si Javier ang sumalo ng lahat. Kinailangan niyang alagaan ang kanyang nawasak na ina, harapin ang aking demanda para sa diborsyo at tiisin ang paghamak ng mga kamag-anak at kapitbahay. Ilang beses siyang tumawag at nag-text, nagmamakaawang bumalik ako, ngunit hindi ko sinagot ang alinman. Hinarang ko ang kanyang numero. Ayoko nang makarinig pa ng mga kasinungalingan, pinagbabayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit iyon na ba ang lahat? Ang isang pamilyang binuo sa pagkukunwari at kasinungalingan, kapag nagsimula ng gumuho, ay hindi na mapipigilan. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako sa katahimikang matagal ko nang inaasam. Nagbasa ako ng mga libro, nakinig ng musika, at naglakad-lakad sa parke. Natutunan kong alagaan ang aking sarili, mahalin ang aking sarili. Napagtanto kong sa nakalipas na 5 taon, nabuhay ako ng sobra para sa iba, nagsasakripisyo sa ngalan ng pamilya, na sa katotohanan ay isang gintong hawla lamang na kumukulong sa akin sa mga maling akala at walang katuturang mga patakaran. Ngayon, sa labas ng hawlang iyon, naramdaman ko kung ano ang tunay na kalayaan, kung ano ang huminga ng sariwang hangin ng buhay. Ang aking diborsyo ay naayos ng medyo madali. Sa hindi matututulang ebidensya, lalo na ang video, hindi naglakas loob ang aking dating pamilya na gumawa ng gulo. Natatakot silang tuparin ko ang aking banta at isapubliko ang lahat. Ang korte, matapos suriin ang mga dokumento, ay mabilis na naglabas ng desisyon. Nakuha ko ang karapatang magdiborsyo at makatanggap ng kalahati ng mga ari-ariang naipundar namin habang kasal na kinabibilangan ng mga ipon at ilang iba pang ari-arian. Bukod dito, kinailangang bayaran ako ni Javier ng danyos perwisyos upang tulungan akong patatagin ang aking buhay pagkatapos ng diborsyo. Ang desisyon ay ganap na makatarungan at makatwiran.
Hindi umapela si Javier. Marahil alam niyang walang saysay ang anumang pakiusap. Sa araw ng paglilitis, hindi kami nagtinginan. Ang aming kasal ay nagtapos ng ganoon, biglaan at malamig, walang paalam, walang pagsisisi. Pagkatapos ng diborsyo, nagpasya akong magsimula ng bagong buhay gamit ang perang nakuha ko. Ayokong bumalik sa probinsya at maging pabigat sa aking mga magulang. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa, muling buuin ang aking buhay. Nagrenta ako ng isang maliit at magandang apartment sa lungsod at pinalamutian ko ito ayon sa aking gusto na may maliliwanag at mainit na kulay. Nakahanap ako ng bagong trabaho sa isang kumpanya ng komunikasyon, isang bagay na talagang gusto ko at kung saan maaari kong paunlarin ang aking mga kasanayan. Ang aking buhay ay nagsimulang unti-unting maging matatag. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, nagtatag ng mga bagong relasyon. Hindi na ako ang masunurin at matiising si Isabel ng nakaraan. Ako ay isang malaya, may sapat na kakayahan at masayang babae. Natutunan kong ngumiti muli, isang tapat na ngiti na nagmumula sa puso. Samantala, ang tragedya ng aking dating pamilya ay hindi pa natatapos. Ang iskandalong incestuous sa kabila ng mga pagtatangkang itago ito ay sa wakas ay nabunyag. Imposibleng itago ang isang tinik sa loob ng sako. Ang mga kamag-anak na naroroon noong gabing iyon ng Pasko, kahit na pinakiusapang maging maingat, ay hindi na itago ang isang napakagimbal na kwento. Ikinuwento nila sa isa, at iyon naman sa iba. Sa maikling panahon, nalaman ng buong kapitbahayan, at pagkatapos ay ng buong lungsod, ang karangalan ng pamilya na labis nilang pinahalagahan ay tuluyang nawasak. Ang aking dating bayaw na si Marco, matapos ang isang panahon ng paglalasing at pagwawaldas, ay tinanggal sa kanyang kumpanya. Walang kumpanyang gustong kumuha sa isang taong may ganoong iskandalo. Dahil nawalan ng trabaho, pamilya at karangalan, hindi niya nakayanan ang dagok. Nagpakalunod siya sa alak hanggang sa isang gabi, habang nagmamaneho ng lasing, na aksidente siya at nakasagasa ng isang pedestrian. Ang aksidenteng iyon ang nagdala sa kanya sa kulungan, at doon nagtapos ang buhay ng isang lalaking minsang itinuring na matagumpay at huwaran. Ang aking dating hipag na si Lara ay nagkaroon ng medyo mahirap na buhay pagkatapos ng hiwalayan. Kinailangan niyang palakihing mag-isa ang kanyang anak, lumalaban sa mga panghuhusga ng mundo. Ngunit marahil para sa kanya, ito ay isang kalayaan. Hindi na niya kailangang mabuhay sa ilalim ng mapagkunwaring pang-aapi ng kanyang pamilya. Nakahanap siya ng trabaho sa isang online shop na, bagamat mahirap, ay sapat para sa kanilang pamumuhay. Minsan, nagpapadala siya sa akin ng mensahe para kumustahin ako. Sa mga mensaheng iyon, wala na ang sarkasmo o paghamak ng dati, kundi pakikiramay at kaunting pasasalamat. Sinabi niyang tinulungan ko siyang mapagtanto ang tunay na pagkatao ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. At si Doña Carmen, matapos ang napakaraming trauma, ay nagkaroon ng matinding depresyon, nawala ang kanyang talas ng isip, palagi siyang bumubulong sa sarili at nagsasabi ng mga bagay na walang katuturan. Kinailangang ipasok siya ni Javier sa isang mental hospital para sa paggamot. Ang kahangahangang 3 palapag na bahay ay naging isang disyerto at malamig na lugar. Mag-isang nanirahan doon si Javier. Sa kalungkutan, kinailangan niyang ibenta ang bahagi ng bahay upang bayaran ang pagpapagamot ng kanyang ina at ang danyos sa biktima ng aksidente ng kanyang dating bayaw. Ang kanyang buhay ay naging isang sunod-sunod na madilim na araw na walang katapusan. Bawat isa ay natanggap ang katapusang nararapat para sa kanilang mga gawa, ngunit hindi pa tapos ang kwento. Mayroon pang isang tao ang nagdulot sa akin ng pinakamatinding sakit na hindi pa natatanggap ang kanyang huling paghuhusga. Ang tinutukoy ko ay ang aking dating asawa, si Javier. Bagamat kinailangan niyang pasanin ang kalungkutan, pagsisisi at bigat ng isang wasak na pamilya, naramdaman kong hindi iyon sapat na parusa para sa ginawa niya sa akin. Hindi siya ang utak ng masamang balak, ngunit ang kanyang karuwagan at kawalang pakialam ang naging matabang lupa na nagpahintulot sa lahat ng kasamaang iyon na lumago. Kung sa simula pa lang ay prinotektahan niya ako, kung nakinig siya sa akin, kung nagtiwala siya sa akin, marahil ay hindi nangyari ang trahedya.
Maaari niyang napigilan ang hindi nararapat na relasyon ng kanyang ina at bayaw. Maaari niya akong binigyan ng isang tunay na tahanan, ngunit hindi niya ginawa. Pinili niya ang pananahimik, ang kawalang pakialam, at ang isakripisyo ako para sa kanyang huwad na kapayapaan. Hindi ko na siya kinapuotan. Kapag namatay ang pag-ibig, nawawalan ng saysay ang puot. Ang pagkimkim ng galit ay magpapapagod lamang sa aking kaluluwa. Ngunit gusto kong maintindihan niya nang lubusan ang sakit na pinagdaanan ko. Gusto kong matikman niya kung ano ang pakiramdam kapag tinalikuran ka ng buong mundo, kapag ang taong pinakamamahal mo ay nagtraidor sa iyo. Gusto kong harapin niya ang kanyang sariling duwag na kalikasan at maramdaman ang pagsisisi para sa isang hindi mapapatawad na pagkakamali. At alam kong may isang paraan para gawin iyon, hindi sa pamamagitan ng karahasan o maingay na paghihiganti, kundi sa isang malalim at masakit na psikolohikal na dagok. Mayroon pa rin akong kopya ng kakilakilabot na video na iyon. Naisip kong hindi ko na ito gagamitin, na ito ay magiging isang sikretong ililibing magpakailanman. Ngunit ngayon, mayroon akong ibang ideya. Hindi ko ito isa sa publiko para sa lahat. Iyon ay gagawin akong katulad nila, isang taong nagbibigay kasiyahan sa kuryosidad ng publiko sa pamamagitan ng pagbubunyag ng maruruming kwento ng iba. Ipapadala ko ito sa isang tao lamang. Isang taong alam kong makapagbibigay ng isang nakamamatay na dagok kay Javier, isang dagok na mas masakit kaysa sa pagkawala ng mukha, pera o pagiging hamak ng mundo. Ang taong iyon ay ang ama ni Javier, si Ginoong Garcia, na pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. Mukhang kabaliwan, paano mo maipapadala ang isang bagay sa isang patay? Ngunit alam kong may paraan para maiparating sa kanya ang video na iyon, isang paraan para muling umalingaw-ngaw sa isipan ni Javier ang kanyang boses, ang kanyang mga turo. Ang aking biyenang lalaki noong nabubuhay pa ay isang napaka-istrikto at patriarkal na tao. Siya ay isang retiradong guro at laging itinuturing ang karangalan ng pamilya at moralidad ng tao bilang pinakamahalaga. Marami siyang itinuro kay Javier tungkol sa mga tungkulin ng isang asawa, tungkol sa responsibilidad ng isang lalaki. At alam kong mayroon siyang isang matalik na kaibigan, isang kaibigang pinagsasabihan niya ng lahat ng kanyang mga lihim. Siya si Ginoong Perez, isang kapitbahay ng aking dating pamilya, isa ring guro na lumipat sa ibang lugar pagkamatay ng aking biyenan. Sila ay magkaugali, nagkakape ng sabay, naglalaro ng chess at nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo. Medyo natagalan bago ko makontak si Ginoong Perez. Sa wakas, sa pamamagitan ng isang dating kakilala, nakuha ko ang kanyang numero ng telepono. Tinawagan ko siya at ipinakilala ang aking sarili bilang dating manugang ni Ginoong Garcia. Ikinuwento ko ang buong pangyayari nang walang itinatagong detalye. Sa simula, hindi ako pinaniwalaan ni Ginoong Perez. Hindi niya makapaniwala na may ganoong kakilakilabot na nangyari sa pamilya ng kanyang kaibigan na labis niyang iginagalang. Malinaw pa sa kanyang alaala ang imahe ni Doña Carmen bilang isang matinong asawa at ni Javier bilang isang mabuti at masunuring anak. Ngunit nang ipadala ko sa kanya ang video para mapanood niya, hindi siya nakapagsalita. Namula ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga kamay. Sabi niya, kung buhay lang ang kaibigan ko, tiyak na hindi niya makakayanan ang dagok na ito. Tiyak na itatakwil niya ang kanyang asawa at anak. Ituturing niya itong pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Humingi ako ng pabor kay Ginoong Perez. Hiniling kong ipadala niya ang video na ito kay Javier, ngunit hindi sa pamamagitan ng email o text message. Gusto kong ipakita niya ito ng personal sa araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng aking biyenan. Gusto kong si Javier, sa araw na ginugunita niya ang alaala ng kanyang yumaong ama, ay harapin ang pinakakahiyahiyang katotohanan ng kanyang pamilya. Gusto kong maramdaman niya ang pagsisisi sa harap ng altar ng kanyang ama para sa kanyang ginawa at sa pinahintulutan niyang mangyari. Gusto kong ang mga turo ng kanyang ama, na lagi niyang iginagalang, ay maging ang hatol na hahatol sa kanya. Ito ay isang malupit na paghihiganti, ngunit hindi ako nagsisi
dahil alam kong ito ang tanging paraan upang gisingin ang isang lalaking matagal nang natutulog sa karuwagan at kawalang pakialam. Ang anibersaryo ng pagkamatay ng aking dating biyenan ay isang araw sa huling bahagi ng taglagas, malamig at may patuloy na ambon. Ang malungkot at madilim na kapaligiran ay tila nakikiramay sa trahedya ng pamilyang iyon. Hindi ako pumunta para magbigay galang. Ang aking relasyon sa pamilyang iyon ay ganap nang natapos, ngunit isang maliit na alon pa rin ang gumugulo sa aking puso. Iniisip ko kung magtatagumpay ba ang aking plano, kung ang huling dagok na ito ay talagang aabot sa kaibuturan ng kaluluwa ni Javier. Nang gabing iyon, habang mag-isa akong nakaupo sa aking maaliwalas na apartment, umiinom ng isang tasa ng mainit na tsaa, tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako sandali, ngunit sinagot ko. Sa kabilang linya, narinig ko ang kalmado at malungkot na boses ni Ginoong Perez na may halong pagod. Ineng, ginawa ko na ang ipinakiusap mo. Ikinuwento niya kung ano ang nangyari ng araw na iyon. Naghanda si Javier ng isang simpleng altar sa malamig at walang laman na bahay. Ilan lang sa malalapit na kamag-anak na may kaunting pagmamahal pa sa pamilya ang dumalo. Nasa ospital pa rin si Doña Carmen at hindi nakadalo, at si Lara ay hindi rin pumunta. Ang kapaligiran ng paggunita ay napakalungkot at mabigat, malayong malayo sa mga nakaraang taon kung kailan itinuturing pa ang pamilya na kagalang-galang. Matapos magbigay galang ang lahat, tinawag ni G. Perez si Javier sa hardin. Wala siyang gaanong sinabi, ibinigay lang niya ang isang tablet at pinatugtog ang video. Sinabi niyang gusto niyang makita ni Javier ang isang bagay na marahil ay gugustuhin din ng kanyang ama na makita. Noong una, nagtaka si Javier, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Marahil ay inakala niyang mga lumang larawan iyon ng kanyang ama. Ngunit nang lumitaw ang unang imahe, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Nanigas siya sa takot, nakatitig sa screen. Paulit-ulit niyang pinanood ang video na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa galit, kundi sa sakit at kahihiyan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ginoong Perez. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Paano ninyo nakuha to? Kalmadong sumagot si Ginoong Perez. Ang kanyang boses ay mabigat sa edad. Ipinadala sa akin ni Isabel, sabi niya. Gusto niyang sa harap ng espiritu ng iyong ama, makita mo mismo kung ano ang sinapit ng pamilyang ito. Gusto niyang tanungin mo ang iyong sarili kung ano kaya ang mararamdaman ng iyong ama kung nabubuhay pa siya. Ang mga salita ni Ginoong Perez ay parang huling punyal na tumusok sa wasak na puso ni Javier. Ang imahe ng kanyang ama istrikto, ngunit labis na nagmamahal sa kanya. Ang mga turo ng kanyang ama tungkol sa moralidad, tungkol sa karangalan ng pamilya, lahat ay bumalik sa kanyang isipan, hindi na niya nakayanan. Humagulgol siya na parang isang bata. Bumagsak siya, tinakpan ang kanyang mukha, at umiyak ng malakas sa hardin ng kanilang bahay sa harap ng nagtatakang tingin ng mga kamag-anak. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakita ng mga tao si Javier na umiyak. Mga luhang huli na, ngunit marahil ay mga luha ng pag-unawa. Umiyak siya ng matagal, walang pakialam na lumakas ang ulan at binasa siya ng husto. Sinabi ni Ginoong Perez na mula ng araw na iyon, tuluyang nagbago si Javier. Hindi na niya sinubukang kumapit pa sa akin. Tinanggap niya ang katotohanan, tinanggap ang parusa. Nagpadala siya sa akin ng isang text message na may 2 salita lamang, patawad. Hindi ako sumagot. Ngunit alam kong sa pagkakataong ito, tapat ang kanyang paumanhin. Ibinenta niya ang 3 palapag na bahay. Ang bahagi ng pera ay napunta sa kanyang ina sa ospital at ang isa pang bahagi ay ipinadala niya kay Lara upang tulungan itong palakihin ang kanyang anak. Gamit ang natirang pera, umupa siya ng isang maliit na studio at namuhay ng tahimik at mag-isa. Nakahanap siya ng trabaho sa gabi at nagsumikap para kumita, para pagbayaran ang kanyang mga pagkakamali. Hindi na siya si Javier, ang anak ng kagalang-galang na pamilyang Garcia. Isa na lamang siyang ordinaryong tao na nagsisikap mabuhay nang may konsensya upang hindi mapahiya ang kanyang yumaong ama.
Nang marinig ko ang kuwento ni Ginoong Perez, wala akong naramdamang kagalakan o kasiyahan. Naramdaman ko lamang ang isang kakaibang kapayapaan. Sa wakas, tapos na ang lahat. Bawat isa ay natagpuan ang kanilang sariling landas, gaano man ito kahirap at kasakit. Hindi na ako nakatali sa nakaraan. Handa na akong magpatuloy, magsimula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Isang kabanatang walang mga anino ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang aking kuwento, isang kuwentong puno ng trahedya at luha, ay sa wakas ay nagwakas. Ngunit hindi ito isang masayang wakas tulad ng sa mga fairy tale. Ito ay isang makatotohanang wakas, isang wakas kung saan naisakatuparan ang hustisya at bawat isa ay natuto ng kanilang sariling mamahaling aral. Sa paglipas ng panahon, nagsimula na ring maghilom ang mga sugat sa aking puso. Natutunan kong magpatawad hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Nagpatawad ako upang hindi napasanin ang bigat ng nakaraan, upang mabuhay ng mas magaan at payapa. Pinatawad ko ang aking sariling kamangmangan sa pagtitiwala sa mga maling tao. Pinatawad ko ang aking sariling kahinaan sa pananahimik at pagtitiis ng napakatagal. Natanto kong ang pagkimkim ng galit ay mas magpapapagod sa aking kaluluwa at sa huli, ako lang ang masasaktan. Ang buhay ko ngayon ay napakatahimik. Ang aking trabaho sa kumpanya ng media ay lalong gumanda. Pinagkatiwalaan ako ng aking mga superior at binigyan ng mahahalagang proyekto. Pinahahalagahan at iginagalang ako ng aking mga kasamahan dahil sa aking kakayahan at katapatan. Sa sarili kong pagsisikap, nakabili ako ng isang apartment, isang tunay na tahanan para sa aking sarili. Doon, malaya kong maipapakita kung sino ako, nang walang titig upang aapi mula kaninuman. Nagsimula na rin akong buksan muli ang aking puso. Hindi na ako natatakot sa pag-ibig o nawawalan ng tiwala sa mga lalaki. Sumali ako sa mga club at social activities. Nag-aral ako ng yoga upang mapabuti ang aking kalusugan at flexibility. Nagkaroon ako ng maraming bagong kaibigan na tumulong sa akin na muling matuklasan ang kagalakan at kahulugan ng buhay. At sa isang pagtitipon ng Book Lovers Club, nakilala ko ang isang mabait at mainit na lalaki na tumunaw sa aking malamig na puso, ang aking kasalukuyang asawa. Siya ay isang arkitekto, 5 taong mas matanda sa akin at dumaan din sa isang diborsyo. Marahil kaya niya naiintindihan at nakikiramay sa aking mga pinagdaanan. Hindi niya pinansin ang aking nakaraan. Ang mahalaga sa kanya ay kung sino ako ngayon. Ipinadama niya sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig at respeto, isang bagay na hindi ko kailanman nakuha sa aking dating kasal. Nagpasya kaming magsama at bumuo ng isang maliit at masayang tahanan na nakabatay sa tiwala, paggalang at pagtutulungan. Minsan, sa pamamagitan ng mga kaibigan, nakakarating sa akin ang mga balita tungkol sa aking dating pamilya. Si Doña Carmen, pagkatapos ng mahabang paggamot sa mental hospital, ay pinalabas na, ngunit hindi na siya ang matalas at makapangyarihang babae ng dati. Ang kanyang isip ay papunta-puntash. Paminsan-minsan ay hindi na niya nakikilala si Javier. Patuloy siyang inaalagaan ni Javier ng mag-isa, tahimik at walang reklamo. Nagtatrabaho siya sa gabi at inaasikaso ang pagkain at gamot ng kanyang ina. Sabi ng iba, iyon daw ang kanyang penitensya. Marahil nga, pinagbabayaran niya ang presyo ng kanyang karuwagan sa pamamagitan ng pag-ako sa responsibilidad ng isang anak. Isang responsibilidad na dapat sana'y matagal na niyang ginampanan. Si Lara ay lumipat sa Maynila kasama ang kanyang anak pagkatapos ng diborsyo. Pinutol niya ang lahat ng ugnayan sa kanyang pamilya. Nakahanap siya ng isang matatag na trabaho sa isang kumpanya ng damit at, ayon sa narinig ko, nakakilala ng isang mabuting lalaki na nagmamahal at nagpoprotekta sa kanilang dalawa. Natuwa ako para sa kanya. Karapat-dapat siyang maging masaya pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. At ang aking dating bayaw na si Marco, pagkatapos lumabas ng kulungan, ay naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung ano ang ginagawa niya. Marahil ay wala na siyang mukhang maiharap sa mundo. Isang lalaking dating nasa kanya na ang lahat karera, pamilya, karangalan ay sa wakas
ay nawala ang lahat dahil sa hindi niya mapaglabanan ang kanyang mababang pagnanasa. Isang hapon ng weekend, habang namimili kami ng aking asawa sa isang supermarket para sa aming bagong tahanan, hindi inaasahang nakasalubong ko si Javier. Nagtatrabaho siya bilang isang delivery man para sa isang grocery store, masipag na nagbubuhat ng mga kahon ng produkto sa isang lumang motorsiklo. Suot niya ang isang kupas na uniforme at ang kanyang mukha ay payat at mukhang pagod. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Nang magkasalubong kami, nagtama ang aming mga mata. Sa isang saglit, nakita ko sa kanyang mga mata ang hiya, pagkailang at pagsisisi. Binati ko siya ng isang bahagyang pagtango, isang magaan na pagbati, walang puot o sama ng loob, at pagkatapos ay lumayo akong nakangiti at nakaakbay sa aking asawa. Ang nakaraan ay naiwan na. Ngayon, sa harap ko ay isang maningning na hinaharap, isang kaligayahan na kinailangan kong paghirapang makamit at alam kong pahahalagahan at poprotektahan ko ito ng buong lakas. Ang di sinasadyang pagkikita sa supermarket ay parang huling paalam ko sa nakaraan. Hindi ito nagising sa akin ng anumang negatibong damdamin tulad ng galit o paghamak. Sa halip, naramdaman ko ang isang pakiramdam ng kagaanan. Nakita ko ang pagbabago kay Javier at ang presyo na kanyang binabayaran. Hindi na siya ang marahas at patriarkal na lalaki ng nakaraan, kundi isang ordinaryong tao na nakikipagbuno sa buhay, pasan sa kanyang balikat ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. At nakita ko ang kapayapaan sa aking sariling kaluluwa. Hindi na ako ang kanyang biktima, ako ay isang nagwagi, hindi dahil naghiganti ako sa kanila, kundi dahil nalampasan ko ang lahat at natagpuan ang aking sariling kaligayahan. Hindi ko hinayaang sirain ng madilim na nakaraang iyon ang aking kinabukasan. Ang aking kasal sa aking kasalukuyang asawa ay simple ngunit mainit, kasama lamang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Ang aking mga magulang. Matapos malaman ang buong kwento ko, ay hindi na tumutol sa aking pangalawang pag-aasawa. Noong una, medyo nag-aalala sila na baka masaktan na naman ako, ngunit matapos makilala ang aking asawa, makita ang katapatan, kapanahunan at pagmamahal na ipinapakita niya sa akin, sila ay lubos na napanatag. Ang gusto lang nila ay maging masaya ako, at tunay nga akong masaya. Ang aking asawa ay isang kahanga-hangang tao, mahal niya ako, inaalagaan, laging nakikinig at nauunawaan ako. Hindi niya kailanman hinusgahan ang aking nakaraan, sa halip, pinahahalagahan niya ang aking mga pinagdaanan. Sabi niya, ang mga karanasang iyon ang nagpatibay at nagpatatag sa akin bilang isang tao. Tinulungan niya akong burahin ang mga trauma ng nakaraan at muling maniwala sa pag-ibig at sa kasal. Nagkaroon kami ng isang maganda at kaibig-ibig na anak na babae na pinangalanan naming Ana. Siya ang kagalakan ng buong pamilya, ang bukal ng aming buhay. Tuwing nakikita ko siyang ngumiti, nararamdaman kong tunay na napakaganda ng mundong ito. Nasa akin na ang lahat ng maaaring hilingin ng isang babae. Isang mabuting asawa, isang mabuting anak, isang matatag na trabaho, at isang payapang buhay. Natutunan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang maliliit na sandali ng kaligayahan sa buhay. Isang mainit na hapunan kasama ang pamilya, isang paglalakad sa parke sa hapon kasama ang aking asawa at anak, ang yakap ng aking anak bago matulog. Lahat ng ito ay mga mahalagang regalo na ibinigay sa akin ng buhay. Minsan, sa kalaliman ng gabi, kapag binabalikan ko ang nakaraan, nakakaramdam pa rin ako ng kilabot, kinailangan kong dumaan sa napakaraming sakit at luha. May mga sandaling nawalan ako ng pag-asa, naisip kong hindi na ako makakaalis sa impyernong iyon, ngunit hindi ako nagsisisi. Dahil ang mga pagsubok na iyon ang nagpatanda at nagpatibay sa akin, tinuruan nila ako ng mahahalagang aral sa buhay. Huwag payagan ang sinuman na yurakan ang iyong dignidad at pagpapahalaga sa sarili. Laging tumayo para protektahan ang iyong sarili at ipaglaban ang kaligayahang nararapat sa iyo. Itinuro rin sa akin na ang pananahimik ay hindi laging ginto. Minsan, ang pananahimik ay pakikipagsabwatan sa kasamaan. Ang aking kwento ay maaaring isang malungkot na kwento,
ngunit ito rin ay isang kwento ng pag-asa. Ipinapakita nito na pagkatapos ng bagyo, laging may katahimikan. Gaano man kahirap ang mga pagsubok na iyong harapin, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Maniwala ka na sa dulo ng daan, naghihintay ang kaligayahan. Kung magkakaroon ka lang ng lakas ng loob na tawirin ang kadiliman, matatagpuan mo ang liwanag ng iyong buhay. At tandaan, hindi ka nag-iisa. Marami pang tao sa paligid mo na nagmamahal at handang tumulong sa iyo. At kung ikaw din ay dumanas ng sakit at inhustisya tulad ko, huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong kwento. Marahil ang iyong kwento ay maaaring maging isang pinagkukunan ng motibasyon at inspirasyon para sa maraming iba pang taong nangangailangan nito. Ang buhay ay nagpatuloy ng ganoon, payapa. Si Ana ay lumalaki araw-araw na mas matalino at kaibig-ibig. Kamukhang-kamukha niya ang kanyang ama mula sa kanyang hitsura hanggang sa kanyang mabait at maawaing pagkatao. Ang pagmamahalan namin ng aking asawa ay lalo pang lumalim at tumibay sa paglipas ng mga araw. Magkasama naming inaalagaan ang aming anak, magkasama naming binubuo ang aming maliit na tahanan. Halos nakalimutan ko na ang pagkakaroon ng mga tao mula sa aking nakaraan. Naging malabong anino na lamang sila na wala ng anumang epekto sa aking buhay. Ngunit ang buhay minsan ay nagbibiro ng napakalupit na nagpapangyari sa mga taong tila wala ng kaugnayan na muling magkita. Isang araw, habang dinadala ko ang aking anak sa pediatrician, muli kong nakasalubong si Lara. Nakaupo siya sa waiting room, puno ng pag-aalala at pagod ang kanyang mukha. Sa tabi niya ay isang batang lalaki na mga 7 o 8 taong gulang. Marahil ang kanyang anak, mukhang pagod at maputla ang bata at nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Lalagpasan ko na sana siya. Ayokong buksan muli ang nakaraan. Bagamat hindi ko na siya kinapuotan, ayoko na rin ng anumang gulo. Ngunit nakita ako ni Lara. Isang kislap ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay dali-dali siyang tumayo at lumapit sa akin. Isabel, ikaw ba yan? Ang kanyang boses ay medyo nag-aalinlangan. Marahil ay malaki na ang ipinagbago ko mula sa imahe ng payat at masunuring hipag ng dati. Bahagya akong tumango. Hello, Lara. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay ang aking anak sa aking mga bisig. Sa kanyang tingin, mayroong kaunting inggit, ngunit higit pa roon ay paghanga. Mukha kang napakasaya. Bahagya at payapa akong ngumiti. Salamat, Lara. May sakit ba ang anak mo? Hindi maganda ang itsura niya. Napabuntong hininga siya. Sa buntong hiningang iyon, nakapaloob ang lahat ng hirap. Ilang araw na siyang may lagnat at hindi bumababa. Nag-aalala ako, napakahirap palang mag-isa sa ospital kasama siya. Umupo kami at nag-usap sandali na parang mga dating magkaibigan na muling nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Ikinuwento niyang napakahirap ng kanyang buhay sa Maynila, na kailangan niyang mag-isang magtrabaho para palakihin ang kanyang anak. Ang lalaking nakilala niya ay iniwan din siya. Pagkatapos ng maikling panahon, iniwan siyang mag-isa sa pasanin. Sinabi niyang labis siyang nagsisisi sa nangyari. Nagsisisi siyang hindi niya agad nakita ang tunay na pagkatao ng kanyang asawa at ina. Nagsisisi siyang nakisama siya sa kanila para pahirapan ako. Taimtim siyang humingi ng tawad. Patawad, Isabel. Bilang isang babae, dapat sana'y naunawaan at sinuportahan kita. Noong panahong iyon, masyado akong naging hangal at makasarili. Hindi ko na siya kinapuotan. Naunawaan ko. Siya rin ay isang biktima lamang sa trahedyang iyon, isang biktima ng panlilinlang at ng kanyang sariling kahinaan. Inaloko siya at pinalakas ang kanyang loob, at binigyan ko pa siya ng kaunting pera para sa gamot ng bata. Noong una ay tumanggi siya, ngunit sa aking katapatan, sa wakas ay tinanggap niya ito. Bago kami maghiwalay, hinawakan niya ang aking kamay, namumula ang mga mata. Sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Salamat, Isabel. Salamat sa pagpapakita na ang mga babae, kahit bumagsak, ay kayang bumangon muli. Mabubuhay ako ng matatag para sa aking anak at para sa aking sarili. Ang pagkikitang iyon ay nagbigay sa akin ng maraming pagninilay.
Napagtanto kong ang pagpapatawad ay hindi lamang nakakatulong sa iba, kundi pati na rin sa aking sarili. Kapag nagpapatawad tayo, pinalalaya natin ang ating sarili mula sa mga tanikala ng nakaraan. Binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong mamuhay ng isang bagong buhay, isang buhay na hindi na ginugulo ng puot. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagtanggap at pagpapatuloy. Hindi nito binabago ang nakaraan, ngunit binubuksan nito ang isang mas maliwanag na hinaharap. At tunay ko ngang nakamit iyon. Pinatawad ko na ang lahat. Hinayaan kong manahimik ang nakaraan dahil alam kong ang tunay na kaligayahan ay hindi ang paghihiganti sa mga nanakit sa iyo, kundi ang paghahanap ng kapayapaan sa iyong sariling kaluluwa. Ang aking kwento ay nagtatapos dito, isang mahabang paglalakbay, puno ng mga pagsubok, luha at masakit na aral. Mula sa isang masunurin at matiising manugang, isang taong nabuhay na parang anino sa sariling bahay, kinailangan kong maging isang malakas at determinadong babae na lumalaban para sa kanyang dignidad at kaligayahan. Nawala sa akin ang pamilya at kasal kung saan inilaan ko ang aking buong kabataan, ngunit nabawi ko ang aking sarili. Natuklasan ko ang mga halaga at isang panloob na lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Kinailangan kong tikman ang pinakamasakit na pagtataksil mula sa mga taong minsan kong itinuring na pinakamamahal, ngunit natutunan kong mahalin at pahalagahan ang mga taong tunay na nararapat. Marami ang kinuha sa akin ng buhay, ngunit binigyan ako nito ng mga bagay na higit na mas mahalaga. Kung muli kong ikukuwento ang istoryang ito, hindi ito para mag-udyok ng puot o magyabang sa isang tagumpay. Ayokong magsaya ang mga tao sa pagbagsak ng isang pamilya. Ikinukuwento ko ito dahil alam kong sa labas, marami pa ring kababaihan na nabubuhay sa mga sitwasyong katulad ng sa akin. Tinitiis nila hindi lamang ang pisikal na karahasan, kundi pati na rin ang mental na karahasan, ang mga insulto at inhustisya. Nabubuhay sila araw-araw sa mga kasal na walang pag-ibig o respeto, ngunit hindi sila naglalakas loob na magsalita. Hindi sila naglalakas loob na lumaban dahil natatakot sila, nag-iisa. Nakatali sila sa mga panlipunang pagkiling at sa ideya ng para sa mga bata, para sa pamilya. Iniisip nilang walang labasan. Gusto kong sabihin sa kanila, hindi kayo nag-iisa, hindi kayo mahina. Ang lakas ay natutulog sa loob ng bawat isa sa atin. Kung maglalakas loob kayong tumayo, kung maglalakas loob kayong magsalita, tiyak na makakahanap kayo ng daan para sa inyong kalayaan. Huwag ninyong bigyan ang sinuman ng karapatang yurakan ang inyong dignidad. Huwag ninyong isakripisyo ang inyong sarili para sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Dahil kayo, lahat ng kababaihan, ay karapat-dapat na mahalin, igalang, at mabuhay ng maligaya. Ang kaligayahan ay hindi malayo. Ito ay nasa inyong pagpili. Maniwala kayo na pagkatapos ng ulan, laging sumisikat ang araw, at pagkatapos ng mga bagyo sa buhay, tiyak na darating ang isang maaliwalas na araw. Maniwala kayo rito at magpatuloy ng may katapangan. Naghihintay sa inyo ang kaligayahan. Huwag matakot sa pagbabago. Huwag matakot sa kalungkutan. Dahil minsan, ang kalungkutan mismo ang pagkakataon upang muling makilala ang inyong sarili, upang mapagtanto ang inyong tunay na halaga. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong mga puso, kung nagbigay ito sa inyo ng kaunting tapang at pananampalataya, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi. Dahil ang inyong pakikiramay ang pinakamalaking lakas na nagbubuklod sa ating mga kababaihan upang sama-samang malampasan ang lahat ng paghihirap at pagsubok sa buhay. At huwag ninyong kalimutan, mahalin at pahalagahan ang inyong sarili dahil kayo ay natatangi at karapat-dapat sa pinakamabuti. At dito nagtatapos ang kwento ni Isabel, isang kwentong sumasaklaw sa buong spektrum ng emosyon mula sa inhustisya at sakit hanggang sa paglaya at sa wakas, kapayapaan. Sa pakikinig sa kanyang paglalakbay, bawat isa sa atin ay tiyak na magninilay-nilay. Ang ilan ay magagalit sa pagkukunwari at kasamaan ng pamilya ng kanyang asawa. Ang iba ay makakaramdam ng kasiyahan sa parusang natanggap nila. Ngunit marahil,
Ang pinakamalalim na mananatili sa ating mga puso ay hindi ang puot, kundi ang pambihirang lakas ng isang babaeng nasukol at isang malalim na aral tungkol sa halaga ng pagpapahalaga sa sarili, respeto, at mga hangganan sa mga relasyon. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang sensasyonal na drama ng pamilya. Ito ay isang salamin na nagpapakita ng mga madidilim na sulok ng lipunan kung saan ang mga pagkiling sa papel ng babae, lalo na ng isang manugang, ay mabigat pa rin. Ang bida, si Isabel, noong una, tulad ng maraming iba pang kababaihan, ay pinili ang landas ng pagtitiis at pagpapakumbaba upang mapanatili ang tinatawag na kapayapaan sa pamilya. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili, isinakripisyo ang kanyang mga damdamin para lamang magkaroon ng katahimikan. Ngunit tinuruan siya ng buhay ng isang mapait na aral. Ang bulag na pagtitiis ay hindi nagdudulot ng kapayapaan, pinapalakas lamang nito ang kasakiman at kasamaan ng iba. Ang kanyang pananahimik ay hindi nakita bilang isang kabutihan, kundi bilang isang kahinaan. Ang kanyang sakripisyo ay hindi iginalang, kundi itinuring na karapatan. At marahil ang pinakamalaking aral na maaari nating makuha. Ang kabutihan at pagpaparaya ay dapat ibigay sa mga tamang tao, sa tamang lugar. Ang pagiging mabuti sa iba ay mahalaga, ngunit nagiging isang trahedya ito kung ang ating kabutihan ay inaabuso, kung pinapayagan nating yurakan ng iba ang ating dignidad ng walang anumang paglaban. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pangunahing pundasyon para sa isang tao upang manatiling matatag sa buhay. Kapag nawala sa atin ang pagpapahalaga sa sarili, nawawala rin sa atin ang respeto ng iba. Isa pang puntong karapat-dapat pag-isipan ay ang papel ng asawa. Si Javier, hindi siya ang nangaliwa o direktang nanakit kay Isabel, ngunit ang kanyang karuwagan, kawalang pakialam, at pananahimik ang naging pinakamatulis na kutsilyo na nagdulot ng pinakamalalim na sugat sa puso ng kanyang asawa. Ang kwentong ito ay isang panawagan para sa mga lalaking asawa at anak. Ang pagiging haligi ng tahanan ay hindi lamang nangangahulugan ng paghahanap buhay, kundi ang pagiging taong nagpoprotekta at nagtatanggol sa kanyang asawa mula sa inhustisya, kahit na ang inhustisyang iyon ay nagmumula sa pinakamamahal na pamilya. Ang isang tunay na malakas na lalaki ay hindi ang nagtataas ng kamao, kundi ang may tinig ng katarungan, ang marunong ilagay ang sarili sa kalagayan ng kanyang asawa, umunawa at makiramay. Ang pananahimik sa harap ng inhustisya ay minsan mas nakakatakot kaysa sa inhustisya mismo. Sa huli, ang paraan kung paano tinapos ni Isabel ang kwento ay nagbibigay din sa atin ng isang aral tungkol sa pagpapatawad at pagpapatuloy. Maaari niyang tuluyang wasakin ang kanyang dating pamilya. Maaari siyang magpakasaya sa kanilang pagdurusa. Ngunit hindi niya ginawa. Binawi lamang niya kung ano ang sa kanya, hiningi ang hustisya para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay piniling umalis. Naunawaan niyang ang pagkimkim ng sama ng loob ay magpapabigat lamang sa kanyang sariling kaluluwa. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa paghahanap ng kapayapaan sa kaluluwa. Pinili niyang magpatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay ng payapa. Lahat tayo sa buhay ay haharap sa mga inhustisya at pagsubok. May mga sandaling mararamdaman nating mahina tayo, nag-iisa, gustong sumuko na sa lahat, ngunit alalahanin ang kwento ni Isabel. Alalahanin na ang pinakamalaking lakas ay laging nananahan sa loob natin, matutong magtakda ng mga hangganan, matutong magsabi ng hindi sa mali, matutong mahalin at pahalagahan muna ang inyong sarili. Dahil kapag alam natin ang ating sariling halaga, saka lamang tayo irerespeto ng iba. Ang kwentong ibinahagi sa video na ito ay isang gawa ng kathang isip na nilikha para sa layuning pang-edukasyon at libangan. Ang lahat ng mga karakter, pangyayari at sitwasyon ay produkto ng imahinasyon. Anumang pagkakahawig sa mga tunay na tao o pangyayari ay nagkataon lamang. Ang nilalaman ng video ay naglalayong maghatid ng mga aral tungkol sa buhay, pamilya at relasyong panlipunan, at hindi nilalayong atakihin o batikusin ang sinumang individual o organisasyon.
Pinapayuhan ang mga manonood na isaalang-alang at salain ang impormasyon ng naaangkop. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito at ang mga aral nito ay umantig sa inyong mga puso, mangyaring pindutin ang like button upang makatulong na maikalat ang makabuluhang mensaheng ito. Ano ang inyong saloobin sa kwento? Nakaranas na ba kayo o nakasaksi ng anumang katulad na sitwasyon? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Magbahagi at makinig tayo ng sama-sama.